Kung matatandaan nyo, since katatapos lamang po mga kababayan, nung nagdaan na rally, may mga kumalat po ng mga fake news at mga balita at bilang na mga relihista na dumalo po dun sa panawagang Mimulmawer ni Kiko Barsaga. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan, etong sinasabi ni Atty. Carlo Ibanez na kung saan mga kababayan, meron daw pong nangyari kahapon na fake news dyan daw po sa rally ng mga DD-set na ipinanawagan ni Kiko Barsaga. Ito, pakinggan po natin. Kayong mga nagkakalat ng fake news, mahiya naman kayo. Ang daming videos na kumalat kahapon at pinapalabas nila na ang daming dumalo at sumuporta dun sa rally nila kahapon. Pero ang mga videos na yon hindi galing sa rally kahapon. Galing siya sa trillion peso march noong September 21. Fake news talaga. Diba may makikita kayo na nasa isang highway na may bukod na kalsada na kung saan naglalakad yung mga rallyista. Ngayon, pinapalabas po kasi kahapon niya na rally daw po ng mga DD-set patungkol po sa pagpapatalsik kay PBBM. Pero, hindi po talaga po yun yung rally kahapon ng mga DD-set. Ang rally po ng mga DD-set kahapon, yun po yung nagbabiral na picture. Ngayon, na makikita ninyo na parang ang tao nasa 20 lang ata. 20 hanggang sa umabot ng 50. Ang pinaka-maximum ata mga kababayan na bilang ng mga dumalo kahapon sa rally, parang nasa 150. Tapos nung lumakas ang ulan, si 50 na lamang po yung natira. Tapos nung malapit na po mag-umaga, parang sa 10 na lang ata o 20 na lang yung natira na nagmumura pa doon hanggang sa naubos na mga kababayan. Ano po, siguro na-realize nung mga nagrarally kahapon na walang pupuntahan yung mga ginagawa po nila. Kaya kung makikita ninyo, saglip na parami ang nangyari, pakaunti mga kababayan yung rally at ang ending, wala pong pinuntahan. At ang mas masama dito, may mga naniniwala pa rin. Ako mga kababayan, hindi ito maliit na bagay. This is disinformation at malaking problema ito. Ito ay panloloko at pambubulag. At kapag bulag ang mamamayan, madaling manipulahin ang katotohanan. Kaya dapat maging mapanuri tayo. Check the source. Verify nyo yung mga post. Question everything. At kapag nakakita kayo ng nagkakatlat ng kasinungalingan, i-call out mo, i-report mo, ipaglaban mo ang katotohanan. Huwag tayo pumayag na kumalat ang fake news. May kanta ang banda kong Hey Moonshine tungkol dyan. Simulan mo na. Ang sabi namin, buksan ang iyong mata at kapit sa katotohanan. Pakinggan mo siya sa Spotify at iba pang streaming apps. So ngayon, maliwanag naman, ayon po kay attorney Carlo Ibanez na fake news po yun, yung kumakalat na video kahapon. Marami ang bumibilib doon ng mga tao at sinasabi nila na malapit na daw po ang pagpapatalsik kay PBBM. Pero kung titingnan nyo po mga kababayan, wala pong katotohanan yun. Yun po ay kuha nung September 21 na kung saan yun po ay rally ng mga miyembro ng yung kasama yung mga pare, kasama yung mga estudyante, kasama yung mga kababayang Pilipino po natin, especially doon sa mga Dilawan, Pinklawan, kasama na po dun sa rally na yon. So ngayon, yun pong kumakalat na yung kinuha ng mga DD-set, ipinakalat nila at pinalabas nila na yun po yung rally ni Kiko Barsaga, pero hindi po totoo yun mga kababayan. At saka kung titingnan nyo po, since wala po nangyari sa rally po nila kahapon mga kababayan, nung October 12, meron pa po ulit na susunod na mga rally na kung saan mga kababayan, ayon po dito sa News 5, basahin po natin. Sabi po dito, mga panibagong malawakang protesta ikinakasa ngayong Oktubre. Magsasagawa ng panibagong malawakang protesta ang mga nasa likod ng baha sa Luneta Rally sa October 17 at 21 para ipanawagan ang pananagutan sa katiwalian at sa pamahalaan. Matatanda ang libu-libong kataong lumahok sa trillion peso march at baha sa Luneta Rally kontra korupsyon noong September 21. So ngayon, ito po mga kababayan ay hindi na po ito rally ng mga DD-set. Ito po siguro ay rally na ng mga matitunong nagrarally mga kababayan na kung saan ang kanilang gustong papanagutin po dito yung mga kurap na politiko mga kababayan at sangkot sa maanumalyang flood control. So ngayon, asahan nyo na, since mahina nga yung rally ng mga DD-set, makikilahok at makikisali na naman po sila dito po sa mga paparating na protesta sa 17 at 21 mga kababayan. So asahan po natin na yung mga DD-set dyan, makikisali na naman at i-eksena para nang sa ganun mga kababayan, papalabasin na naman nila na marami ang dadalo doon po sa kanilang protesta at marami
ang sasama dun sa ikakasapu nila na mga rally mga kababayan. So asahan nyo na makikiepal na naman yung mga yan dito para na sa ganon maraming tao ang umattend sa protesta nito pong mga DDZ. Pero gaya nga po ng sabi po natin, mukha ata mga kababayang hindi na po nag-e-exist yung iba mga DDZ at talagang nawala na ng suporta dito po sa mga Duterte dahil nga mga kababayan, wala saglip na parami yung kanila pong rally pakaunti ng pakaunti. Ang nadadagdagan lang talaga mga kababayan yung mga karakter. Katulad ditong si Kiko Barsaga. Kung matatandaan nyo, di ba, noong mga nakaraang taon mga kababayan na nag-oorganisa ng rally, yung si Dado Clemente. Yung nagsisisigaw mga kababayan ng kung ano-ano na pagbabanta laban po kay Presidente. Ngayon naman mga kababayan, kumuha na naman sila ng isang tao na talagang may sapak na naman na katulad ni Dado Clemente. So ngayon, yun naman mga kababayan, si Kiko Barsaga. Kaso nga lang ang problema, kada gawa po nila ng araw ng kanilang protesta, wala talaga. Ganon at ganon lang din yung bilang, actually pakaunti pa nga. Kasi nga gaya nga po ng sabi ko sa inyo, paano sasama yung mga tao kung may hinihintay na kapalit? Paano sasama yung mga tao sa rally kung ginugutom naman ng mga nag-o-organize nung rally mga kababayan? So kayo, kung kayong tatanungin, sasama ba kayo sa mga rally na ginagawa ng mga DDZ kung alam nyo na ginugutom kayo? Sasama ba kayo sa rally na ginagawa ng mga DDZ kung may inaasahan kayong kapalit? At kung alam ninyo yun na yung pera na ibabayad para sa inyo, ibinulsa na pala ng mga organizer? Diba syempre hindi na. Kung doon sa iba mga kababayan na nag-e-expect ng kapalit dyan sa rally at hindi bukas sa puso, sa loob, yung pagdalo, wag na kayong dumalo. Ano po, at ganyan mga kababayan yung nangyari sa mga DDZ. Kasi nga, kung sila nagkakagulangan, talagang saglip na parami. Yung pupunta sa kanilang rally ang nangyayari, pababa, pakaunti ng pakaunti. Ano po, tsaka kung titingnan nyo mga kababayan, kahit ano po ang ginagawa po nilang rally, wala pa rin po, si PBBM pa rin po ang presidente at wala pa rin pong pinatutunguhan at wala pa rin pong nagiging solusyon yung kanilang problema dahil alam ng taong bayan kung sino po talaga ang magiging benefactor kung sakaling mapapatalsik po nila si PBBM sa posisyon. Ano po, so kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa paparating na bagong rally na naman na kung saan ay isasagawa daw po sa September 17 at 21. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan mga kababayan. At ngayon, punta naman po tayo dito naman po sa iba pang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan ito. Habang nagsasagawa ng rally kahapon, yung mga DDZ, araw po ng Lunes, October 13, 2025, ay may sumambulat po sa kanilang napakasamang balita. Actually, dalawa po ito na napakasamang balita para sa mga DDZ. Ano po yon mga kababayan? Kung matatandaan nyo po, meron pong hinirit na TRO, ito pong Duterte Youth sa Supreme Court para nang sa ganun mga kababayan, ipawalang bisa po yung naging desisyon ng COMELEC sa pagkansela po ng kanilang party list mga kababayan. So ngayon, yung TRO po na inire-request po nila mga kababayan nitong mga Duterte, nitong Duterte Youth sa Supreme Court ay tinabla po mismo ng Supreme Court. So ngayon, basahin po natin itong nakita po nating article dito po sa Abante TNT. Tunay na tabloidista. Sabi po dito mga kababayan, hirit na TRO ng Duterte Youth tinabla ng Supreme Court or ng SC. Sabi dito mga kababayan yung nilalaman. Ito daw, hindi pinagbigyan ng Supreme Court or SC ang apila ng Duterte Youth Party List para sa Temporary Restraining Order or etong TRO kaugnay sa pagkakansela ng Commission on Election, COMELEC, sa rehistro nito. Isang resolusyon na may petsang Setyembre 30, ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ng grupo para sa isang TRO. Writ of preliminary injunction, status quo, anti-order at ang motion nito ay para sa isang special arapol. Inatasan naman ng Supreme Court or netong SC ang ilang respondent mula sa COMELEC na magkomento sa petisyon sa loob ng 10 araw. Nakuha ng Duterte Youth ang 3 pwesto sa Kongreso matapos pamangalawa na may 2025 election sa mahigit 2.3 milyon na boto. Gayunpaman, binawi ng COMELEC ang kanilang registration noong Hunyo batay sa petisyon noong 2019 na inihain
ng isang youth leader na kumikwestiyon sa validity ng registration ng party list noong 2018. Nitong Oktubre, inuluklok ng COMELEC ang tatlong party list na papalit sa Duterte Youth sa House of Representatives, ang abono, ang probinsyano at ang murang kuryente party list, mga kababayan. So ngayon, yung hiling po nila para i-revise yung naging desisyon ng COMELEC, mga kababayan, yung hiling ng Duterte Youth dito sa Korte Suprema, wala pong nangyari. Bagkos tinabla pa ng Korte Suprema, mga kababayan, at kinakatigan ng Korte Suprema yung naging desisyon, mga kababayan, ng COMELEC na kansilahin ito pong party list ng Duterte Youth Party List.